Lagot, matindi to. Di panunumpa ni VP Sara nag-trigger sa impeachment. Erwin Tulfo, VP Sara umalma. Aba. Patawa. Eto. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At syempre, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nangangatwiran po si Erwin Tulfo. Pag-uusapan natin ngayon, ayan, ito po, no? Erwin Tulfo. Nangangatwiran po si Erwin Tulfo. Ano yun? Na yung usapin daw po, umamin sila na may usapin na ng impeachment, no? Pero nag-trigger lang daw to nung hindi nanumpa si VP Sara. Antindi, no? Tignan niyo po talaga yung mga kandidato. Ano? Dahil hindi nanumpa, nag-trigger na yun. Ito si Ka Erwin sana. Okay yung mga vlogs ni Ka Erwin, yung kumakain siya ng agahan, ang sasarap ng mga pagkain. Siyempre healthy, di ba? Ako, idol ko yung mga Tulfo talaga. No. Pero bakit naman nagkakaganyan kayo ngayon? Parang bilib ako sa tapang nyo. Hindi talaga. Tulfo, bilib ako sa tapang. Matapang, as in. Diba? Yun ang kinagandahan sa kanila. Kaya sila hinangaan ng iba. Dahil talagang walang pinapanigan. Diba? Ang mali ay mali. Ipaglaban natin ang katwiran. Pero bakit ganyan? Wala ba kayo nakikita? Wala ka bang naririnig? Hindi mo ba nararamdaman? Sana nararamdaman natin kung ano nangyayari ngayon sa bansa natin. Kamusta na ba ang presyo ng bigas? Kamusta na ba ang presyo ng bilihin? Kamusta na ba ang mga nangyayari at pinag-uusapan sa Senado at Kongreso? Ano na ba ang ginagawa ng mga alitap-tap na nakaikot sa iyong amo? Diba? Bilib ako sa inyo kasi pinaglalaban nyo yung katwiran. Diba? Ano nangyari? Diba dapat taong bayan? Bilib ako sa inyo dahil malakas ang simpatya nyo sa taong bayan. Kumbaga, ang taong bayan tinutulungan nyo. Diba may mga programa kayo? Kataong bayan ang inuuna nyo, yun talaga. Pero bakit ngayon ganyan? May I know what happened? No? Matapos pong semi-semi lang, umatake na rin to si Erwin Tulfo. Siguro sabi ni hindi kaya ng mga malalakas ang loob pero mga walang pangalan na congressman. Ikaw naman ang pinakasikat, number 1 ka sa Senate. Pakita mo naman. Hirap ng may no? Ang hirap ng meron kang Erwin, no? Napakahirap nung may nangangamuhan ka. Ayun, sinabi ko kay amo, boss. Sino yan yung boss? Yan po ang mahirap sa may amo, no? Sa lahat po, pag may amo ka. Siyempre, sa lahat naman po, di ba? Hindi po, kung gusto mong manatili sa trabaho, lahat po yan, ha? Ano yan? Across the board yan. Kinakailangan mo sumunod sa iyong amo. So, syempre, parang hindi ako dun bumilib. Kung ganun talaga. No? Kailangan manatili ako dito. Kailangan nandito ako eh. Diba? So, mas mahalaga sa iyo yung posisyon mo kung anong meron ka ngayon. Hindi mo pinapahalagan kung ano talaga yung nangyayari ngayon. Kasi kung papahalagahan mo kung ano yung nangyayari ngayon, wala kang pakialam sa posisyon mo. Ang importante is ipaglaban mo yung tama. Diba? Kung alam mong mali ang nangyayari, kukondinehin, kukontrahin mo yun. Diba? So, ang ibig sabihin, hindi ka totally matapang. Yun. Hindi ka 100% na matapang at palaban. So, ano yung nakikita natin? Yung tapang na nakikita natin noon sa telebisyon, sa inyong mga programa. Diba? Nakakahinayang, nakakadismaya. Diba? Kasi kung hindi, tigba ka. Diba? Okay. Mahirap talaga yung may mga nangangamuhan, no, Erwin, no? Okay na sana, Erwin, no? Dehinboki ka lang sa mga issue. Number 1 ka sa mga survey. Hindi pumayag yung amo mo na mananatili ka lang tahimik. Di ba? Hindi po pwede yung jula-julalay ka lang. Marami ng jumujulalay sa amo mo. Kailangan yung
yung popularidad mo. Mapakinabangan. Oo, kailangan upakan mo si BP Sara para madamay ka sa pagbagsak ng mga taong umuupa kay BP Sara. Pero tingin ko pa rin kasi mananalo pa rin to. No, ewan ko sa mga taong bayan, 'di ba? Kung ano ba talaga, 'di ba? Kasi tulpo 'yan eh. 'Di ba? Kilala yung pangalan niyan, o 'di ba? Hindi lang sa kilala, bahala kayo sa buhay. Yun na masasabi ko sa kanila, 'di ba? Bahala sila sa buhay nila. Kung ganun pa rin, no? Mananalo pa rin siya, ganun. Hindi ko naman sinasabi na walang bumoto sa iyo, 'di ba? It depends pa rin. Alam po ninyo, no? Tigilan na yung pagpapanggap. Nakita na, nagpapakita na ng kulay. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Impeachment ang sinisigaw ngayon ni Erwin. Nagsasalita na siya ng impeachment ngayon. Binabalik pa nila kay BP Sara. Si BP Sara na ngayon na may kasalanan kung bakit siya ma-impeach. Ang nakakatakot dito, kumakandidato po to na senador, no? Imbis po, alam naman nila na malakas pa yung Duterte sa mga tao. Pero walang pakialam yung amo nito. Kinakailangan mong gamitin yung popularidad mo para masiraan tong si BP Sara or else. Ang point ko lang mga kapatid, hindi totoo yung mga sinasabi nito na sila ay independent, no? Sila ay maasahan mo sa kanilang kagalingan. Wala po, sunod-sunuran. Sus, independent. Independent, laging sa pag nakikita mo sa telebisyon, kasama nilang. Ang taong independent talaga, may sariling tira yan. Kahit siya mag-isa, ginagawa niya yan, lumalakad siya mag-isa at hindi siya sumasama kung kani-kanina. Diba? Eh kaso, sumasama ka dun sa mga, kontrabida. Hindi ko naman sabihin kontrabida, wag na yun. Sumasama ka, alam nyo na, mga katunay, diba? Wag naman sana ganun. Kaya hindi ako naniniwala sa na independent, no? Yung tapang, parang kung matapang ka kasi, handa mong harapin lahat ng mga consequences na mangyayari sa iyo kung kakampihan mo ang tama. No, kung taong bayan ang nasa isip mo. Kagaya ni Kong Marcoleta. Wala siyang pakialam kung ano ang magiging resulta ng mga ginagawa niya sa ginagawa niyang pagpaling kay BP Sara. Sa ginagawa niyang pakikipaglaban sa tama. 'Di ba? Tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. So kung ano nang maging desisyon sa kanya, bahala sila sa buhay nila. Basta ako, ilalabas ko ang tama. Ipaglalaban ko ang tama at taong bayan. At ipaglalaban ko kung sino ang may katwiran. Ganon si Kong Marcoleta. Kayo parang wala naman Kayo yung inaasahan na dapat matatapang. Kasi nga, yung mga programa nyo is talagang matatapang, maaanghang kayong magsalita. Pero bakit ganyan? Why? Delilah. Plan din to. Mahirap po to. Pag nanalo po tong mga tao yung mga kandidato po ni BBM, alam nyo na yan. Wala na. Kung anong magaganap kay BP Sara. Impeach talaga yan, no? Kaya mga kapatid, sana lang kasi talaga pa nagsama-sama yan Yung Kongreso, alam na natin kung ano yung boto niyan. Yung Senado, kung mas marami ang mga anti-Sara Duterte diyan, wala na talaga. Kaya mga taong bayan, kayo ay mag-isip. 'Di ba? Before you vote, dapat isipin niyo maigi. No, lagi kong ina-advise sa inyo, pag-aralan nyo yung mga taong iboboto nyo. Hindi yung didikit lang kayo dahil sikat yung tao na yun. Dahil sa nakikita nyo lang siya sa television or what, na matapang siya, ganun siya, ganyan. Isipin nyo, ano ba ang mga nakapaikot sa taong to? 'Di ba? Eto ba talaga totoo ay matapang? 'Di ba? Totoong ipaglalaban ng taong bayan. 'Di ba? Kailangan nyo ng pag-isipan nyo, yun ang pag-aralan nyo. Hindi yung basta-basta na lang tayo boto ng boto kasi sikat yan. Diba? Si Manny Pacquiao, hindi, boxer yan, pinaglaban niya yung Pilipinas. Diba? Mamaya doon din kayo pumanig, diba? Yun ang tignan nyo. Hindi. Tinalo niyan si Cotto. Si Margarito. Morales.
Boboto ko yan. Pacquiao yan. Diba? Dapat hindi. Oh. Dapat, hindi lang dahil sa pangalan. Kung ano ang nagagawa talaga ng taong yun. Kung talagang yung taong yun ay may puso sa taong bayan. At kung yung taong yun ay sumisimpatya sa taong bayan at sa tama, doon tayo pumanig. Yun. Kayang itong pinaglalaban natin. Kasama kayo sa laban. Ayaw nyo tong administrasyon na to. Pero pagdating ng eleksyon, boboto pa rin si Erwin kasi sikat, number 1. Iboboto pa rin si Tito Soto kasi sikat, number 1. Iboboto pa rin si Lacson kasi sikat, number 2. Iboboto pa rin si Aimee kasi sikat, number 3. Wala rin mangyayari sa mga Iboboto pa rin si Bong kasi Panday, Agimat, alias Pogi. Ay nako, wag ganon mga katunay. Gumising naman kayo. No? Hindi na natin aanuin yung mga iba dito kasi alam naman natin kung sino yung sumisimpatya talaga sa mga Duterte, sa mga nandito. Pero bukod doon sa inyo mga katunay, doon sa iba, 'di ba? Igising nyo naman ang mga isip nyo. Mariosep naman kayo. 'Di ba? Wag basta-basta sa pangalan. 'Di ba? Wag tayong didikit sa pangalan. Hindi dapat ganoon. Diyan tayo napapahamak eh. Sikat nga yung taong yun. Kilala nga yung taong yun. Ano ba nagawa ng taong yun? Diba? Dapat hindi tayo ganun. Diba? Ang isipin natin, yung taong may nagawa. Diba? Yun ang hanapin natin. Yung may taong may malasakit sa Pilipino at handang ipaglaban ng tama. Yang tamang yan ang pinagpipilitan ko lagi. Pinaglalaban natin. Inuobligan niyo yung mga tao, nagagalit pa kayo. Bakit ba ayaw ng mga tao na to na lumabas para mag-rally? Samantalang sa botohan, iboboto mo rin yung tao ni... Alam niyo na po yung purpose niyan, no? Huwag niyo po silang iboto, maliligtas po si BP Sara sa impeachment. Alam niyo, eto na po, pinagtrabaho na si Erwin para manira kay BP Sara. Tignan po natin kung ano yung sinasabi. Actually, makikita mo talaga kung meron din laman sa pagitan ng dalawang tenga yung isang tao pag nagsimula siya magsalita eh. Di ba? Hindi natin nakikita gaano si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo sikat dahil dating ABS-CBN, no? Binabasa lang naman nila yung mga binabalita nila. Parang si Noli De Castro yan. Ano na nga ang description? Pinakabugok. Sabi ni Jason sa kasi magkakilala eh, nagkasama sa ABS-CBN yan. Pag ako maninira, pwedeng hindi kayo maniwala, pero si Jason sa magkasama yan. Okay. Ang point lang, bakit daw, no? Nakakagulat talaga eh. Alam niyo, tama talaga yung sinasabi ni BP Sara. Bakit ako makikisama sa inyo para mahanapan niyo ako ng butas na ikaka-impeach ko? Wala po talaga silang makita. Wala. Ang nag-trigger daw ng usapang impeachment, yung hindi panunumpa ni BP Sara. Hindi, no? Ay! Yun na ba yun? Yun na ba yun? Impeachment? Dahil sa hindi panunumpa ni VP Sara, impeachment na agad yun? Bigla ako nagising inaantok ako. Yun na pala ang basihan ng impeachment ngayon. Kapag di ka sumipot, di ka nanumpa, impeach ka na, Gusto, ang mga karapat dapat i-impeach yung may ginagawang karimari-marim talaga. Dapat ganon. Yung ang taong bayan ang naaapektuhan, na pinapahirapan ng taong bayan. Yung may ginagawang napakabigat na kasalanan sa mga tao. Yung binibintang nila is mabigat. Yung binibintang nila kay VP Sara, mabigat yun. Pero ang problema, no evidence. Yung problema, pinagbibintangan nila si BP Sara na kung ano-ano eh. Si BP Sara nagsasalita eh. May aanuhin din si BP Sara. Diba? May revelasyon din si BP Sara. Buti pa si BP Sara may may ebidensyang nilalabas. Bakit yung mga nagbibinta kay BP Sara walang ebidensyang nilalabas? Tapos yung confidential fund na pinipilit yung 125 million. Yan yung paulit-ulit eh. Yun na lang yung pag-asa nila eh. Para mapalabas nilang magnanakaw si BP Sara eh.
Eh, ang problema yung COA, kumampi kay BP Sara eh. Pumabor. Diba? Ano ba yung pag-uusapan doon sa 125 million? Eh, sinagutan ng COA. Diba? Paano nyo mapapalabas na magnanakaw ang isang tao? Kung merong mga lumalabas na ebidensya na hindi naman siya nagnakaw. Mismong COA na yung nagsasalita. Alam nga namang sinungaling yung COA. Eh, di tanggalin nyo na yung mga nasa COA. Pinakita nila na wala naman nilalabag si BP Sara. Ito naman, okay naman. 'Di ba? Ewan ko ba dito sa mga... Talaga? Yung hindi lang panunumpa. In the first place, bakit mayroong investigasyon laban kay BP Sara? Di ba? Yun na nga yun eh. Kaya merong investigasyon laban kay BP Sara para makakuha kayo ng ikakaso sa kanya sa impeachment. Oo, parang pinapaikot-ikot lang kasi nila yun eh. Ang hinihintay nila yung madulas si BP Sara, baka mamaya may i-confess. No? Kasi nga, pati yung COA, wala kayong makuha sa COA eh. Oo. Ang linaw na ng mga tanong ni Akop eh. Akala ni Akop, yun yung tunguhin ng COA, hindi pala. Pagdating pala sa dulo eh, yung kahulugan lang pala ng disallowance ay kulang ng papeles. Nakikita niyo po kung gaano katatalino itong sinasabi niyong magagaling na gusto niyong iboto kahit na nasa kabilang panig. No? O si Lacson muna. Si Lacson po nagdideklara na siya independent. Bakit po kaya nagdideklara na independent si Lacson? Kasi hindi niya maipagmalaki yung hindi niya maipagmalaki yung nag-i-endorso sa kanya eh. Diba? No. Bakit nagdideklara ka ng independent? 'Di ba? Eh kasama ka dun sa ano? Sa islat, may islat ka dun, 'di ba? Bakit ganyan ngayon? May pag ganyan pa kasi kayo, pasama-sama pa sa islat, ayaw nyo lang mag-independent talaga kung ayaw nyo talaga, 'di ba? Ang ibig sabihin, nagdadalawang isip kayo. No? Guest candidate daw siya ng NPC. Independent daw siyang tumatakbo. Ibig sabihin, pwede kang makuha ng grupo ni pwede kang mag-guest candidate din kay Tatay Digong. Parang ang ibig sabihin nito, naunahan kasi kayo ng kabila eh. Sabihin sa mga Duterte, no? Naunahan kasi kayo, pero kung kukunin niyo ako, dapat, di ba? Nung una pa sana, sinabi niyo. Sa PDP? Kasi guest candidate ka sa NPC. Kung totoong independent ka, pwede ka rin ba ron? Siyempre, hindi. Di ba? Yun yung sinasabi natin eh. Mismong si Lacson, naniniwala na yung popularidad nito ni BBM talagang sumadsad na. Taliwas sa gustong palabasin ng mga survey, ng Octa Arts Dancers survey, at saka No Limit Tangere El Filibustrismo survey. Sad na yung mga popularidad nito. Kaya ako yan ang hinihintay ko talaga in 2025. Matindi ang mangyayari ang eleksyon na yan, no? Sino kaya ang mga makakapasok diyan? No? Manalo kaya, mas marami kaya ang mananalo sa Duterte? Mas marami kaya ang mananalo sa mga ng Marcos? Yun ang nakaka-excite pa noorin, 'di ba? Kaabang-abang. Kita niyo ngayon yung eleksyon sa atin, no? Parang naging teleserye na. Si Coco Martin kasi. Sabi ni Coco, ba't ako sinisisi mo? Kaabang-abang kasi, di ba? Batang Quiapo, dami nag-aabang. Tataka ba kayo, ba't walang lumalabas na SWS at Pulse Asia? Kasi po, pag kayo po ang nagbayad sa Asia at SWS, pwede pong ipalabas yan. Depende sa inyo, kayo nagbayad eh. Pag nagpa-survey kayo at pabor sa inyo yung survey, siyempre, papalabas nyo sa mga dyaryo yan. Pero pagka hindi pabor, tago mo muna. Tago mo na lang yung survey, huwag nyo ilalabas. Ganun po yun. Okay, balik tayo kay Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, alam mo, huwag ka maging bahagi ng panloloko sa mga tao. No? Nag-trigger daw yung mga usapan na impeachment nung hindi nanumpa. Naghalit daw yung mga congressman. Talaga? Nung 1 taon pa sila galit eh. Nung 1 taon pa nagsasalita, ibig sabihin, yung hindi nanumpa si BP Sara doon lang nagalit yung mga congressman.
Tama naman si Sir Badong dun. Ang tagal-tagal na nilang galit kay BP Sara eh. Sila Castro pa lang, galit na eh. Nakaupo po sa Tatay Digong, galit na sila dyan eh. Kay Tatay Digong. Diba? Talagang galit na sila. Hindi pa dumadating yung panunumpa na yan. Diba? Talagang inis na sila. Kung talagang gusto nga nilang tanggalin na si BP Sara eh, tanggalin na nila eh. Kung may power lang talaga sila eh. Franz Castro ng impeachment. Oh, nung isang taon pa. Ngayon, galit na nga kayo bago yan eh. Oo. Sa unang hearing pa lang ng budget, galit na kayo dahil sa Shiminit. Galit na yung mga congressman. Oo, Tapos sasabihin mo na galit lang dahil hindi nanumpa. Pang ilan na ba niyang panunumpa na yan? Nakatatlo na sa di ba? Kaya nga 3-0, nakatatlo na sa budget hearing. Hindi, ito pala pangatlo. Pangatlo na yan eh. 2 budget hearing, tapos etong una kay Chua. Una pa lang galit na yung mga tao eh. Galit kayo dahil hindi nyo napatupad yung stick to plan na nabulalas ni Kimbo. Dinidinay pa ni Kimbo na hindi niya raw sinabi yun. Kalat na yung tape na may stick to plan kang sinabi. Pagkapahiya ni Dan Fernandez na akala mo yun pala ugali niya, no? Papasok tapos magmamagaling. Yung kay Dan Fernandez, lagi ko napapanood sa mga reels. Kasi. Naging love story na eh, no? Naging kilig moments, no? Nagkakaroon sila ng mga kilig moments. Ang gara. Ginawang pelikula ni Dan Fernandez. Kay BP Sara lang siya hindi nakapaniga eh. Si BP Sara lang hindi niya pwedeng huwag ka magsinungaling. Nagsisinungaling ka. Hindi kayo ubra kay BP Sara. Kaya simula pa lang, unang hearing pa lang ng budget hearing, galit na ang mga congressman. Dahil napahiya kayo, hindi nyo na. Ngayon, sinasabi mo na, tapos siyempre, hindi makapaniwala yung nag-i-interview kay Erwin. Talaga yun ang dahilan. Bigla nagbago. Hindi raw maipaliwanag ni BP Sara yung 125. Hindi pa rin maipaliwanag. Humingi na nga kayo ng kopya eh. Confidential fund po yan. No? Erwin Tulfo. Mahirap pong maging senador to. Maraming hindi alam. In the first place, yan ay confidential fund. Gusto nyong tanungin si BP Sara, gusto nyong ipaliwanag niya yung confidential fund. Pinaliwanag na ng COA. Diyan ako nakukulitan eh. Nakakasawa na. Wala na ba kayong ibang pag-uusapan kundi puro confidential fund ni BP Sara? Ano ba yung utang ni BP? Ano ba yung binibintang nyo kay BP Sara na yan 125 million na yan or what? Ako na magbabayad. Yabang eh, no? Confidential nga eh. Sana alam mo ba, yung 125? Congressman Erwin, yung kahulugan ng confidential? Hindi po nilalantad yun, di ba? Confidential. Tama, confidential. Kaya ka confidential eh. Hindi basta-basta. Hindi na maipaliwanag. Hanggang ngayon, FYI, no? For your information, Congressman Erwin Tulfo, no, yung 125, hiningi na ninyo yung pinagkagastusan sa COA. Oo. Hawak na ng mga kasama mo. Nasa inyo na yung papel. Gusto nyo pang ipaliwanag? Napaka-spoiled nyo naman. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024. At syempre, yung boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na atin natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.